got our first baptism in the encounter tent. Yes. Thank you. Come on. Praise God. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon na marami pa rin talagang mga tao ang hindi alam ang proper way kung paano ba talaga isinasagawa ang baptism. Marami ang inaakala wiwisikan ka lang ay okay na, bubuhusan ka lang ng tubig sa ulo, okay na. At ito naman, buhusan ka ng bottled water sa ulo ay baptize ka na, okay na, tapos na. Meron pang mga paniniwala kahit sanggol ay okay lang, pwede na rin yung bautismuan at pagkatapos sasabihin, welcome to the Christian world. Anong kinalaman ng bata? Anong alam nung bata sa pagbabautismo mo? Yan ba ay nakaunawa ng salvation? Yan ba ay alam niya ang kanyang ginagawa? Walang nalalaman yung bata. Kaya nga, pag binasa nyo ang Acts chapter 8, makikita nyo dyan sa account ng eunuch na bago siya binautize ni Philip, nagtanong muna yung eunuch. Sabi ng eunuch kay Philip, anong nakakapigil sa akin para ako ibautismuan mo? Pagkatapos i-preach ni Philip yung word of God sa kanya dahil hindi niya rin maunawaan yung kanyang binabasa na Old Testament book. At pagkatapos ay ang sagot lang sa kanya ni Philip, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Pwede na. Pwede ka nang ibaptize kung meron ka ng pananampalataya sa iyong puso. Paanong magagawa yan ng isang sanggol? Kaya yan yung mga maling katuruan pagdating sa tubig bautismo. At pagdating sa tubig bautismo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yan nakakaligtas ng kaluluwa ng tao. Dahil kahit na ilang beses ka pa ilublob sa tubig bautismo, at in the first place, wala ka naman talagang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kahit ilang beses ka pa magpabaptize, hindi ka maliligtas dyan. Ngayon, balik tayo dito sa nagsasagawa ng bottled water baptism. Alam nyo po ba na walang katuturan at walang katotohanan yung mga pinaggagawa nilang ganyan? At yan ay insulto lamang sa proper way kung paano talaga ibinabaptize ang tao. Katulad na lamang ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 3, kung paano siya ibinabtize dyan. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Yung pong salitang ginamit dyan na baptize, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po rantiso. Ang ibig sabihin kasi ng rantiso ay sprinkling o wisik lamang. At yung ginawa ng lalaki dyan na bottled water, hindi ko alam kung ano yung tawag niya sa ganyang klaseng baptism. Pero alam nyo po, sa Greek word dyan, sa ginamit dyan na baptize, yan po ay baptiso. Ang ibig sabihin po niyan ay paglubog o ilubog. Dapat po yan ay fully wet. Kaya nga ang sabi dyan, mga kaibigan, mga kapatid, went up straightway out of the water. Ibig sabihin, galing sila doon sa Jordan River. Pagka-baptize, galing sa lubog, ay went up straightway out of the water. Ibig sabihin, fully wet, fully lubog yung ginawa sa kanya na baptism. Yun po ang totoong kahulugan ng baptize sa verse na binasa natin dyan. Yan po ay baptiso at hindi rantiso at hindi rin naman sa pamamagitan ng bottled water. Kaya huwag po kayong basta magpapaloko sa mga napapanood nyo sa social media. Ang daming mga haka-haka, ang daming mga invento kung paano talaga binabaptize ang tao. Merong wisik, merong sasanggol, merong nakakaligtas ang tubig bautismo. Mali po ang lahat ng yan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero isang bagay, kung nauunawaan mo talaga ang tubig bautismo, yan ay isang napakahalagang gampanin sa isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na pag ikaw, pagkatapos mong sumampalataya at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, yan ay dapat mong sinasagawa dahil yan ay ang first act of obedience mo sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa tubig bautismo ay mandatory naman ng ating Panginoong Jesucristo, kaya dapat na sinasagawa natin yan pag naunawaan natin ang tamang kahulugan ng tubig bautismo. At ito ang tamang bautismo, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ikaw ay may tunay ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay pwede ka nang magpabaptize tulad na lamang doon sa Acts chapter 8 na ating ipinaliwanag kanina. At kung ikaw naman ay magpapabaptize, dapat yan ay ilulubog ka. Hindi yung wiwisikan ka lang, hindi yung bubuhusan ka ng bottled water. At gagawin mo yan kasi meron kang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.